Okay, so pagpapatuloy po natin yung ating series dito po sa Book of Esther. Nasa part 10 na po tayo ng ating pong pag-aaral at ang text po natin ay matatagpuan sa Esther chapter 9 verses 1 to 19. Tatawagin po natin ulit si Gewel para basahin sa atin ang ating pong text. Sa ating pagbasa, babasahin natin ang Esther chapter 9 verse 1 to 19. Nandyan na po kayo ay samahan niyo po ako. Verse 1. Sa ikalabintatlong araw ng ikalabindalawang buwan, na siyang buwan ng Adar, nang ang utos at pasya ng hari ay malapit ng ipatupad. Nang araw na iyon na inaasahan ng mga kaaway ng mga Hudyo na makapaghari sila sa kanila. Ngunit ito ay binago upang maging araw na ang mga Hudyo ang siyang maghahari sa kanilang mga kaaway. Ang mga Hudyo ay nagtipon-tipon sa kanilang mga lungsod sa lahat ng lalawigan ni Haring Ahasverus upang patayin ang mga naghahangad ng kanilang kapahamakan. Walang makatalo sa kanila sapagkat ang pagkatakot sa kanila ay dumating sa lahat ng mga tao. Lahat ng mga pinuno ng mga lalawigan, mga gobernador, mga tagapamahala, at ang mga pinuno ng kaharian ay tumulong sa mga Hudyo sapagkat ang takot kay Mordecai ay dumating sa kanila. Sapagkat si Mordecai ay makapangyarihan sa bahay ng hari at ang kanyang katangyagan ay dumaganap sa lahat ng mga lalawigan. Sapagkat ang lalaking si Mordecai ay lalo pang naging makapangyarihan. Kaya pinagpapatay ng mga Hudyo ang lahat ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng tabak at pinuksa sila at ginawa ang maibigan nila sa mga napopoot sa kanila. At sa kabisera ng Susa ay pumatay at pumuksa ang mga Hudyo ng 500 lalaki at pinatay rin sina Forsandata, Dalfon, Asfata, Forata, Ahalia, Aridata, Farmasta, Arisay, Ariday, at Vaizata, na 10 anak ni Haman, na anak ni Amidata, nakaaway ng mga Hudyo, ngunit hindi nila ginalaw ang mga samsam. Nang araw na iyon, ang bilang ng napatay sa kabisera ng Susa ay iniulat sa hari, at sinabi ng hari kay Rina Esther, sa Susa na kabisera, ang mga Hudyo ay pumatay ng 500 lalaki at ng 10 anak ni Haman. Ano kaya ang kanilang ginawa sa ibang mga lalawigan ng hari? Ngayon, ano pa ang iyong pakiusap? Ipagkakaloob ko sa iyo. Ano pa ang iyong kahilingan? Iyon ay gagawin. Na magkagayoy, sinabi ni Esther, kung ikalulugod ng hari, ipahintulot sa mga Hudyo na nasa Susa na gawin din bukas ang ayon sa utos sa araw na ito. At ang 10 anak ni Haman ay ibitin sa bitayan. At iniutos ng hari na ito ay gawin. Ang utos ay ipinalabas sa Susa at ang 10 anak ni Haman ay ibinitin. Ang mga Hudyo na nasa Susa ay nagtipon din ng ikalabing-4 na araw ng buwan ng Adar at kanilang pinatay ang 300 lalaki sa Susa, ngunit hindi nila ginalaw ang mga samsam. At ang ibang mga Hudyo na nasa mga lalawigan ng hari ay nagtipon din upang ipagsanggalang ang kanilang buhay at nagkaroon ng kapahingahan sa kanilang mga kaaway at pumatay ng 75,000 sa mga napopuot sa kanila. Ngunit hindi nila ginalaw ang mga samsam. Ito'y ng ikalabintatlong araw ng buwan ng Adar at ng ikalabing-4 na araw ay nagpahinga sila at ginawang araw ng kapistahan at kasayahan. Ngunit ang mga Hudyo na nasa Susa ay nagtipon ng ikalabintatlo at ikalabing-4 na araw at ng ikalabing-5 araw ay nagpahinga sila. At ginawa iyon na araw ng kapistahan at kasayahan.
Kaya't ipinagdiwang ng mga Hudyo sa mga nayon na naninirahan sa mga bayang walang pader at ang ika-14 na araw ng buwan ng Adar bilang araw ng kasiyahan at kapistahan. Sa araw na iyon ay nagpadala sila ng handog na pagkain para sa isa't isa. Purihin ang salita ng Panginoon. Nung nakaraang September 10, 2025, so this is just a few days pabalik, September 10, 2025, nagulat ang buong mundo sa assassination ng isang lalaki ang pangalan ni Charlie Kirk. Charlie Kirk po ay isang evangelical. Bagamat siya ay medyo active pagdating sa mga nangyayari sa politika sa kanilang bansa, he is still a very strong voice about the gospel. And ito pong nangyari sa kanya actually caused a lot of heated debate. Hindi lamang po sa mga Christians at sa mga churches, kundi maging sa mga non-Christians. Pero siguro ang pinakamahirap na katanungan na dapat sagutin pagdating sa shocking assassination na ito ng isang evangelical is the question, has evil really overcome good? Totoo nga ba na natalo ng kasamaan ang kabutihan sa panahon natin ngayon? Hindi ko alam kung ano magiging sagot nyo dyan. Pero ito pong Book of Esther na pinag-aaralan natin ay paulit-ulit yung magiging ganitong klase ng katanungan. Nagtagumpay na nga ba ang kasamaan sa kabutihan? Has evil really overcome good? Diba sa mga unang chapter, may mga katanungan na si Haman ba ay magtatagumpay para patayin ang lahat ng mga Hudyo na nasa kaharian ni King Ahasuerus? Magtatagumpay ba si Haman para patayin si Mordecai? Nahadlang sa kanya at sa kanya mga plano, hindi lamang para sa kanyang sariling pakinabang, kundi laban din sa mga Hudyo na kanyang kinamumuhian. Bakit parang sa kwento na ito, laging nasa upper hand ang kasamaan compared sa kabutihan? Pero ang maganda po dito sa story na ito, lalo na dito sa papalapit na nakatapusan, during the darkest point in the life of the Jews, during this time, God has overturned the situation. Yung lahat ng mga nangyayari na parang pabor sa kasamaan, binaliktad ng Diyos at naging pabor para sa mga Hudyo. Evil has finally been overcome by good. Napagtagumpayan ng kabutihan ang kasamaan sa kahuli-hulihan. Kaya gusto ko po i-summarize ang ating pag-aaral ng chapter na ito, o ng verses na ito, this way. God's deliverance may come during the least anticipated moment and through the most unconventional means. Ulitin po natin yan. Ang pagliligtas ng Diyos ay dumarating sa panahong hindi halos ito inaasahan at sa pamamagitan ng mga pamamaraan na hindi pangkaraniwan. So dalawa po yung point natin dito sa ating pag-aaral sa verses na ito. Number 1, we will look at God's deliverance through reversal. Pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabaliktad ng mga pangyayari. At pangalawa, God's deliverance through battle. Pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng digmaan. Okay, tingnan po natin yung una, God's deliverance through reversal. Nung nakaraang pag-aaral natin sa chapter 8, tinapos ng author ang chapter na yon with a very positive note. Ganito po yung nakasulat sa verse 17 ng chapter 8, the previous chapter. At maraming mula sa mga tao ng lupain ay tinawag ang kanilang sarili na mga Hudyo sapagkat ang takot sa mga Hudyo ay dumating sa kanila. Now, pag binasa mo yung last verse ng chapter 8, iisipin mo na parang ang banta laban sa mga Hudyo ay tapos na. At tila nagtagumpay na ang mga Hudyo sa kanilang laban against these evil men who are trying to hurt them.
Pero ang katotohanan, hindi pa po tapos ang laban. Tandaan po ninyo, yung pong batas na ginawa ni Haman, kahit po patay na po si Haman dito sa chapter 9, ay nananatili pa rin pong in effect because Queen Esther failed to ask the king to revoke that law. Tandaan natin yung law ng Medes and Persia, hindi na po pwedeng bawiin. Kahit si King Ahasuerus, wala siyang kapangyarihan para bawiin yung batas na ipinatupad sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Marami pa rin pong mga tao ang naghihintay ng araw na itinakda sa batas na yon para magawa nilang saktan ng mga Hudyo o para tuluyan nilang wakasan ang buhay ng mga Hudyo. Pero ang totoong kahanga-hanga dito sa storya na ito ay hindi po yung pag-aalis ng banta laban sa buhay ng mga Hudyo. In fact, it never happened. Hindi po nangyari na mawala ang banta laban sa buhay ng mga Hudyo. Nanatili yon. Rather, it was how God turned everything around in order to preserve the Jews. Ang kamangha-mangha sa story dito sa Book of Esther ay kung papaanong binaliktad ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari para pag-ingatan, para proteksyonan ang mga Hudyo. Tingnan niyo po yung ikalawang bahagi ng verse 1 ng chapter 9. Ang sabi po dito, ng araw na iyon, na inaasahan ng mga kaaway ng mga Hudyo na makapaghari sila sa kanila, ngunit ito ay binago upang maging araw na ang mga Hudyo ang siyang maghari sa kanilang mga kaaway. Now, I would call that a miracle. Don't you think that's a miracle? Hinintay ng maraming mga kaaway ng Hudyo yung araw na sinasabi sa batas na ginawa ni Haman na pag dumating yung araw na yon, pwede nyo nang saktan ang lahat ng mga Hudyo, pwede nyo nang puksain ang lahat ng Hudyo, matanda man o bata, lalaki man o babae. Pero nung dumating yung araw na yon, nabaliktad po yung sitwasyon at yung pong mga Hudyo ang nagawang maghari laban sa kanilang mga kaaway. Bagamat hindi po binanggit ang pangalan ng Diyos hanggang matapos ang Book of Esther, malinaw na malinaw po dito na ang Diyos ang dahilan kung bakit nagawang magtagumpay ng mga Hudyo laban sa kanilang mga kaaway. Walang sino man ang pwedeng gumawa ng paraan para mangyari ito maliban sa soberanong Diyos. Imagine the situation was overturned. No? The situation was reversed. Ine-expect ng marami na matatapos na ang existence ng mga Hudyo, no? But everything changed when that day came. At dito matututuhan po natin that God does not always deliver us by removing our troubles. Di ba? Madalas ang understanding natin sa deliverance, ang pagliligtas ng Diyos ay ang pag-aalis niya ng problema. Di ba? Ang pagliligtas ng Diyos ay ang pag-aalis niya ng hadlang. No? Ang pagliligtas ng Diyos ay ang pagpapagaling niya sa karamdaman. Ang pagbibigay niya ng lahat ng aking pangangailangan. Yan ang understanding natin ng tulong ng Diyos, deliverance ng Diyos. But dito, makikita natin, sometimes God allows troubles to come, but He makes sure that we are not harmed. No? Minsan pinapahintulutan ng Panginoon na dumating yung problema, dumating yung trouble, dumating yung danger, dumating yung threat sa buhay natin, pero hindi niya tayo pinapayagan na mapahamak. Pinoproteksyonan niya tayo. God allows our hope to develop by preserving us while going through sufferings. Ganyan ganyan tumitibay ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Hindi inaalis ng Diyos yung problema. Hindi inaalis ng Diyos yung sakit. Hindi inaalis ng Panginoon yung challenges. Ang ginagawa ng Panginoon, pinapayagan niyang daanan natin lahat yon, pero iniingatan niya tayo hanggang malagpasan natin yung mga problema, mga pagsubok, mga banta na yon sa buhay natin. Doon tumitibay yung ating pananampalataya. Doon tumitibay yung ating pagtitiwala sa Diyos. At ganyan ang nangyari dito sa story na ito. When the date set in the edict of Haman came, nagkasundo ang lahat ng mga Hudyo na depensahan ang kanilang mga
sarili. Pero gusto ko po makita natin na yung pong sumulat ng Book of Esther ay napakaingat na nag-record sa atin dito ng mga impormasyon para kumbinsihin tayo na ang kapangyarihan sa likod ng kanilang pagtatagumpay ay hindi ang kanilang sariling lakas. Kahit na po nagkasundo ang mga Hudyo na ipagtanggol ang kanilang sarili, hindi pa rin sila nagtagumpay dahil sa kanilang pagkakaisa. Hindi sila nagtagumpay dahil sa kanilang lakas. Hindi sila nagtagumpay dahil sa kanilang galing. At yun ang gustong makita ng author, no? Sa lahat ng kanyang mga mambabasa. There is a greater power that is beyond the community effort of the Jews that actually resulted to their survival. Ano po yun? Una, gusto ko po makita ninyo itong unang bagay na ito. God, in His sovereign power, made impotence or caused impotence because of fear. Okay, let's look at that. Impotence because of fear. Verse 2 ng ating pong text, ganito ang nakasulat. Ang mga Hudyo ay nagtipon-tipon sa kanilang mga lungsod sa lahat ng lalawigan ni Haring Ahasuerus upang patayin ang mga naghahangad ng kanilang kapahamakan. Walang makatalo sa kanila sapagkat ang pagkatakot sa kanila ay dumating sa lahat ng mga tao. Tingnan niyo po yung nangyari. Now, imposible po na yung pong mga tao sa kaharian ni Haring Ahasuerus ay less prepared compared to the Jews. Imposible yun, di ba? Kasi kung isipin mo mabuti, sila po dapat ang nasa advantage sa situation na ito. Paano po natin masasabi na dapat yung mga tao na gustong pumatay sa mga Hudyo ang nasa advantageous situation dito? Una, makikita natin na ang mga tao na ito, they have better access to weapons of warfare. Bakit meron silang mas better access sa mga kasangkapan sa pandigma? Citizens sila ng kingdom eh. Diba? As citizens of kingdom, sila dapat ang ipa-priority ng military force ng government, 'di ba? Na custodian ng mga armas para sa pakikipagdigma. Sino yung una nilang bibigyan ng armas? Siyempre yung mga citizens ng kingdom. No? Siguro binigyan sila ng mas mahuhusay na armas at bukod diyan, binigyan din sila ng mga protection para sa kanilang sarili. Siguro binigyan sila ng vests, no? Binigyan sila ng helmet, and so on and so forth, para sa kanilang pakikipagdigma, maproteksyonan nila yung sarili nila sa mga fierce attacks ng mga Hudyo na maaring mag-retaliate, no, against them. In other words, ito pong mga kaaway ng mga Hudyo must be better equipped. And that should make them advantageous dito po sa gera na ito. Don't you think? Maliban po dun sa posibilidad na mas marami silang gamit na pwedeng ma-access para sa pakikipagdigma, huwag natin din kalimutan na pagdating sa bilang, mas marami ang mga tao sa kaharian ni King Ahasuerus kumpara sa mga Hudyo. Huwag natin kakalimutan na mga Hudyo ay naninirahan bilang mga dayuhan sa kaharian ni King Ahasuerus. Hindi talaga citizens ang mga Hudyo ng kaharian na ito. Diba? Sila ay colony. Matandaan ninyo, nauna yung Babylon, tapos natalo ng Medes and Persia ang Babylon, so Babylon naman ang pumalit doon sa bansa na sumasakop dito po sa mga Israelita sa panahon na ito. So, pagdating po sa number, the people of the kingdom must be greater in number as well. So, tandaan ninyo, in warfare, greater number means greater might. So, yung pong dami ng mga citizen ng kingdom plus better access to weapons, no, and protection against attacks, dapat talaga maging advantageous dito sa gera na ito. At siguro kung pag-uusapan natin human understanding, the people of the kingdom should come out as the winner in this war. Diba? Sila dapat mananalo. Hindi ang mga Hudyo. Sila dapat ang
mangingibabaw sa labanan na ito? Hindi ang mga Hudyo. Pero dito po natin makikita yung twist sa story. Dito mo makikita yung reversal na tinatawag. Dito mo makikita yung pagbabaliktad ng Diyos dun sa expectation versus reality. When the day set by the edict of Haman came, sila po ng mga gustong saktan ng mga Hudyo na overwhelmed ng kanilang mga takot sa kahuli-hulihan at sila po ang natalo ng mga Hudyo. Sila na dapat mananalo, sila na dapat advantageous sa war na ito, sila yung na-overwhelm, sila yung natakot. Bakit? Sapagkat sila ay binalot ng takot ng mga Hudyo. Now this is really amazing. The might of the enemies of the Jews was rendered impotent on the day of the war. Yung dapat ay kinatatakutan na puwersa laban sa mga Hudyo, nawala ng lakas. Nung dumating yung araw na ipatutupad na ang paglipol sa mga Hudyo. At para sa aking simpleng pagkaintindi sa mga nangyayari na ito, there is only one possible explanation for this. At ano yan? Ang Diyos, na hindi binanggit sa storya na ito, ang kumikilos sa lahat ng mga eksena, ang nagbigay ng kakayahan sa mga Hudyo para pagtagumpayan ang kanilang mga kaaway. Yun lang po ang pwedeng paliwanag. Yun lang po ang pwedeng maging dahilan kung bakit nagtagumpay ang mga Hudyo laban sa kanilang mga kaaway sa araw na ito. Di ba sabi diyan, ang pagkatakot sa kanila ay dumating sa lahat ng mga tao. Pwede bang katakutan ng mas marami yung konti? Dapat bang katakutan ng mas may armas at kakayahang pagtanggol yung sarili nila kesa dun sa mga kakaunti at mga mahihinang tao na kalaban nila? Baligtad po yan. Ano? Hindi po yan magtatagumpay sa kaisipan ng modern warfare or kahit na ng ancient warfare man ang pinag-uusapan natin dito. Paano nangyari yan? Sapagkat ang Diyos ang naglagay ng takot sa isip at puso ng mga tao ng kaharian na ito at yun ang nag-render sa kanila na powerless against the Jews. Kahit gaano sila karami, kahit gaano sila ka-prepared sa war, kung nangibabaw naman ng takot sa kanila, hindi sila magtatagumpay. Hindi sila mananalo. Kaya dito matututunan natin, ang Diyos natin ay sobrang makapangyarihan na kaya niyang baguhin maging ang direksyon ng puso ng tao na gawin ang kabaligtaran ng kanyang nais para gawin ang nais ng Diyos. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. At ako naniniwala, ang pinaka-practical na halimbawa niyan ay kung paano inililigtas ng Diyos ang isang makasalanan. Paano naliligtas ang isang makasalanan? Binabago ng Diyos ang direksyon ng kanyang puso. Binabago ng Diyos ang paraan ng kanyang pag-iisip. At nagpapasakop siya sa Diyos. Kinikilala niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At yun ang layunin at gusto ng Diyos, kaya siya naliligtas. Pangalawa, mainam din ay pinakita sa atin dito ng author, hindi lang yung impotence because of fear, but the fact that the powerless has become more powerful. Yung walang kapangyarihan, naging sobrang makapangyarihan. At dito, gusto kong pansinin ninyo na hindi naman po totally unsupported ang mga Hudyo sa panahon na ito. Ako'y naniniwala na ang Diyos din sa pamamagitan ng kanyang sovereign will and power provided necessary help to the Jews para maipagtanggol nila ang kanilang sarili. At tingnan niyo po yung verses 3 and 4 ng ating text. Sabi diyan, lahat ng mga pinuno ng mga lalawigan, mga gobernador, mga tagapamahala, at ang mga pinuno ng kaharian ay tumulong sa mga Hudyo, sapagkat ang takot kay Mordecai ay dumating sa kanila. Sapagkat si Mordecai ay makapangyarihan sa bahay ng hari,
at ang kanyang katanyagan ay lumaganap sa lahat ng mga lalawigan, sapagkat ang lalaking si Mordecai ay lalo pang naging makapangyarihan. Tingnan niyo yan. Dahil sa impluensya ni Mordecai na naging prime minister, whose power grew exponentially sa panahon ng kanyang pagiging prime minister, nagkaroon ng suporta mula sa mga makapangyarihang elite sa gobyerno ang mga Hudyo. Nakita nyo, hindi inalis ng Diyos ang banta laban sa buhay ng mga Hudyo. Hindi binaligtad ng Diyos ang batas na ginawa ni Haman laban sa mga Hudyo. Nananatili pa rin yun. Nananatili pa rin yung batas, nananatili pa rin yung banta sa mga Hudyo. Pero ang ginawa ng Diyos, nagbigay siya ng suporta sa mga Hudyo para pagdating ng araw na yon, meron silang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ang ibig sabihin nito, ang mga Hudyo po hindi gumamit ng mga kasangkapang pang-araro o kaya naman ay mga stick na pang mga shepherd, no, sa kanilang pakikipaglaban o pagharap dun sa mga taong gustong pumatay sa kanila. We cannot imagine the Jews, di ba, defending themselves using shovels and sticks. Sabi po dun sa verse 5, the Jews struck their enemies with the sword. So, ibig sabihin, meron silang kasangkapan na ginamit sa pakikipagdigma. Nung dumating yung araw, napupuksain na sila ng mga tao ng kaharian. Anong paliwanag natin dyan? Yung suporta na tinanggap nila dahil sa impluensya ng makapangyarihang si Mordecai has given them modern weapons as well to protect themselves. But then again, kahit na ba meron din silang modern weapons, kahit na ba meron din silang swords, meron din silang spears, meron din silang armor to protect themselves, ano ba talaga ang nag-contribute para sa tagumpay ng mga Hudyo para hindi sila malipol nung araw na yan? Totoo na si Mordecai ay naging mahusay na pinuno at dahil sa kanyang impluensya, nakuha niya ang suporta ng mga makapangyarihang tao sa gobyerno. Siyempre, pagka naging supportive ang mga elite sa government, may mga perks na kasama yan, di ba? May mga benefits na kasama yan. Di ba? Mga powerful men in the government yan eh. Di ba? Kung sinusubaybayan ninyo yung mangyayari sa ating bayan, di ba? Papaano mag-prosper ang mga corrupt na ito without the support of the elites in the government. Di ba? Yun yung isang perspective na tinitingnan ngayon dito sa controversy na ito. Kasi pag nakuha mo ang support ng mga elite sa government, may perks na kasama yan. May mga kasamang advantages yan. Ganyan yung nangyari dito. Pero wag nating kalimutan na kahit na mayroong kasangkapang pangdigma, protection, armor, may arrows, may bows, itong mga Hudyo, dahil siguro binigyan din sila ng mga kasangkapan ng pagdigma ng mga taong naging supportive o supporters ni Mordecai, wag po nating kalimutan na outnumbered pa rin sila. Mas marami pa rin ang tao ng kaharian kumpara sa mga Hudyo. However, in the end, naging matagumpay ang mga Hudyo laban sa mga kaaway nila. Sabi nga dyan sa verse 5, di ba? At ginawa ng mga Hudyo ang maibigan nila sa mga napopoot sa kanila. They overpowered their enemies. Kahit ano yung gusto ng mga kaaway na gawin laban sa kanila, nagawa nilang i-overpower yun at sila ang gumawa ng kung ano yung maibigan nila against those people who were trying to hurt them. Again, isa lang ang paliwanag. If God didn't give them the power to overcome their enemies, they would have been destroyed. Kung hindi po nakamit ng mga Hudyo ang suporta ng higit na makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang Diyos, hindi sila magtatagumpay, baka naubos na sila. Even this reversal in the demonstration of power must be attributed to God alone. It's a miracle.
na nagtagumpay sila is a miracle na hindi po sila naubos nung araw na yan. And we have seen many times sa kasaysayan ng bayan ng Israel kung papaanong ang Diyos nagbigay ng kapangyarihan sa kakaunti para sila ay magtagumpay laban sa mas marami na mga kaaway nila. Wala tayong time para isa-isahin yung mga example, pero napakaraming example sa Old Testament kung papaano yung konti nanalo sa marami. Bakit? Dahil magaling ang mga Hudyo sa warfare? Dahil matatalino yung kanilang mga generals sa kanilang mga strategies? Dahil mas matatalas ba yung mga armas nila? Hindi. Dahil may Diyos sila. At yung Diyos na yon ang gumawa para magtagumpay sila. There were even instances sa history ng Israel na they were ready to fight, pero anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng angel, no? Para puksain yung lahat ng kanilang mga kaaway. Nung dumating yung araw ng pakikipagdigma nila, wala na silang kaaway. Tinapos na ng Diyos ang laban para sa kanila. Ganyan ang Diyos natin. Our God is so powerful that He cannot just reverse things, but He can even make those who are disadvantageous the winner. Ganyan po ang Diyos. Kaya hindi pwedeng manalo ang isang makasalanan laban sa Diyos. Kapagkat Diyos lang ang may kapangyarihang magbigay ng tagumpay. Okay? Second major point, tingnan natin God's deliverance through battle. Paano natin ipapaliwanag? Paano natin dapat intindihin yung violence na nangyari dito sa chapter na ito? Paano natin i-consider yung ginawa ng mga Hudyo laban sa kanilang mga kaaway? Sasabihin ba natin na reasonable yung pagpaslang ng mga Hudyo sa kanilang mga kaaway at this point in their history? Tingnan niyo pong mabuti. According to the author ng book na ito, ang mga Hudyo, they were able to destroy 500 men. Men pa lang yan. Doon sa verses 6 and 12 ng chapter 9, sinabi po diyan, on the day of the execution of the edict of Haman, doon pa lamang sa city of Susa, the Jews were able to kill 500 men. Okay, lalaki lang po yun, no? It's very possible na may mga babae din dyan na gustong sumama at saktan ng mga Hudyo. May mga bata rin siguro na gustong pumatay ng mga kapwa nila bata because of this edict, because of this law na ginawa ni Haman. Pero in-overcome sila ng mga Hudyo. Pumatay ng 500 men. And then, later on in the story, tinanong ni King Ahasuerus si Esther, ano pa ang gusto mo? Okay? Marami nang pinatay yung mga Hudyo. 500 men sa city of Susa. Anong sinabi ni Esther? Gusto ko po humingi ng extension. Gusto ko po na yung ginawa ng mga Hudyo laban sa kanilang mga kaaway ngayong araw na ito, gawin ulit nila bukas. So pinayagan ni King Ahasuerus. Tatandaan ninyo, yung batas na ginawa ni Mordecai, isang araw lang. Itong araw na ito. Diba yung batas ni Haman, ika-counter attack. Ika-counter nila nung batas naman na ginawa ni Mordecai. So yung attack laban sa kanila, i-defend nila yung sarili nila. They killed 500 men. Sabi ni Esther, gusto ko bukas gawin pa ulit ng mga Israelita ipagtanggol ang sarili na. Siguro may threat pa rin, di pa tapos. Ano nangyari? Sabi dun sa verse 15, on the following day, when the Jews resumed killing their enemies, they were able to kill how many? 300 more men. 500 plus 300. And then pagdating nyo sa verse 16, dun sa mga provinces, marami rin pong mga Hudyo na nasa labas ng walled city ng Susa, dun sa mga provinces sa kingdom of Ahasuerus. Anong sabi dyan? They killed how many? 75,000. By this number, we can say that the Jews massacred their enemies. The Jews massacred their enemies. Tandaan po ninyo, ang intention ni Haman dun sa kanyang edict o sa kanyang law, i-massacre yung mga Hudyo para maubos sila. Ang nangyari, binaligtad ng Diyos, nung dumating yung araw, yung pong mga Hudyo ang nang-massacre ng kanilang mga kaaway. Paano natin papaliwanag yan? Di ba? Sabi dun sa nakaraang chapter,
pinapayagan ng batas na ginawa ni Mordecai na hindi lang ipagtanggol ng mga Hudyo ang kanilang sarili, kundi patayin lahat, babae man o bata. Paano natin papaliwanag itong violence na ito? How can we make sense out of this story? Now, many scholars believe that what happened here is what they call holy war. Hindi ko po alam kung familiar po kayo dun sa term na holy war. Hindi po bago dito yung holy war. Tandaan po ninyo, yung Israelita, nung pinangako ng Diyos sa kanila yung Canaan, yung lupang pangako, may mga nakatira po dun sa Canaan. At anong sabi ng Diyos? Para maangkin mo ang lupa ng Kanaan na ipinangako ko sa iyo, kailangan patayin nyo lahat yung mga nakatira doon. Huwag natin kalimutan sa history ng Israel, before they conquered Canaan, which was called the Promised Land, yung ipinangako ng Diyos kay Abraham na lupa na ibibigay niya sa bayan ng Israel, may mga naninirahan doon bago sila. At bago nila naangkin yung lupa na yon, nakipagdigma sila. At kasama sa pakikipagdigma nila yan, syempre, uubusin nila yung lahat ng kanilang kaaway, lilipurin nilang lahat ng kanilang kaaway para maangkin nila ang lupa. Sabi nga ng isang author, so holy war in the Old Testament represents the persecution of God against unrighteousness and idolatrousness. Ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ang karapatan na patayin ang kanilang mga kaaway because this is God's act of judgment against them. That's holy war. Ang holy war po ay hindi po ang Israel na nagiging vindictive laban sa kanilang mga kaaway. Rather, it is Israel acting as God's instrument for rendering justice against the wicked people of this world. Kumbaga, ang Diyos, kinasangkapan niya ang bayan ng Israel para hatulan ang mga makasalanan. Anong panahon na yan, bago dumating itong story ni Esther, ay nakatira dun sa mga lupain kung saan ipinangako ng Diyos na magiging kanila. And God sent them, patayin niyo silang lahat. Wala kayo ititira. Kaya naalala natin yung mga story like in 1 Samuel 15, inutusan ng Diyos si King Saul na ubusin ang lahat ng mga Amalekites. Tandaan yung story na yon. Mamaya babalikan natin yan kasi nakikita natin Saul failed in obeying the command of the Lord to eradicate all of his enemies. Hindi po dahil mas magaling at mas matuwid ang mga Israelita compared sa mga tao na ito, kaya sila pinapatay. Hindi. Ang mga Israelita po ay ginamit ng Diyos para isuppress at eliminate ang idolatry sa mundo. This explains why sa panahon po natin ngayon, wala na pong holy war. Kaya kung hindi ako naniniwala na justifiable ang ginagawa ng mga Israelita sa panahon natin ngayon na pagpapasabog sa mga kaaway nila. Wala na pong holy war ngayon. Yung holy war tapos na yun. No? Kaya wala na pong bansa ngayon na magma-murder ng kanilang mga kaaway and will get away with it. This holy war is an event that cannot be warranted today. Yung pong holy war na pinag-aaralan natin sa Book of Esther is something that cannot be repeated now. Kung sasabihin ng mga tao ngayon, pwede pala namin gawin yan kasi ginawa nila Esther, ginawa nila Mordecai. Nagtagumpay sila sa kanilang mga kaaway. Hindi, pe-persecute na po sila ng international court ngayon. Pananagutin na sila. Wala na pong holy war ngayon. And the author has given us details in this chapter that explains to us why this holy war perpetrated by the Jews was necessary. Bakit kailangan gawin ito ng mga Hudyo? Nalipulin ang lahat ng kanilang mga kaaway. 2 reasons. Number 1, unfinished business. Unfinished business. Doon po sa isang sermon na binigay ko po sa inyo sa series na ito, pinaliwanag ko sa inyo kung bakit si Haman ay mayroon pong napakahalagang papel sa overall story ni Esther. Paulit-ulit,
na ipinakilala si Haman na Haman na Agageo. Haman the Agagite. This means na si Haman po ay isang direct descendant ni Haring Agag. Sino ba si Haring Agag? Si Haring Agag, yung pong hindi pinatay ni Haring Saul doon sa 1 Samuel 15. Kung babalikan niyo yung 1 Samuel 15, ang sabi ng Diyos kay King Saul, I'm sending you to destroy the Amalekites. At nung pumunta si King Saul doon, kaya-kaya niya wasakin ng lahat. Pero anong ginawa ni King Saul? Iniwanan niyang buhay yung hari. Ang pangalan ng hari, King Agag. At bukod doon, pinreserve ni King Saul yung lahat ng mga matatabang hayop doon sa kanilang hayupan at inuwi kasama niya pabalik sa kanilang kampo. So nabigo si Haring Saul na sundin ang utos ng Diyos na patayin ang lahat ng mga Amalekita. Dahil itinira niya yung hari na si Haring Agag, sinama niya pa yung mga matatabang hayop. King Saul failed to complete his holy war against the Amalekites in 1 Samuel 15. Pero ito yung point dito eh. What King Saul failed to accomplish is now being done by Mordecai and Queen Esther. Anong connection ni Queen Esther at ni Mordecai doon sa nangyari sa 1 Samuel 15? Pinaliwanag ko rin po sa inyo yan. Paulit-ulitin po sinabi at pinakilala sa atin na si Esther at saka si Mordecai ay galing sa lahi ni Benjamin. Sa chapter 2 verse 5, nakasulat po yan. At si King Saul po ay galing din po sa lahi ni Benjamin. So, ibig sabihin, si Queen Esther at saka si Mordecai, direct descendant ni King Saul. So, may connection po ang lahat ng ito. Sa chapter 7, nakita natin si Haman pinatay, verses 8 to 10. Sa chapter 9, makikita natin yung 10 anak ni Haman pinatay, verses 8 to 10 din. In chapter 9. Later, nung si King Ahasuerus binigyan si Queen Esther ng extension, diba? Binita yung lahat ng anak ni Haman. Patay na, binitay pa. Nung sa verses 13 and 14. Kung hindi po natin maintindihan po ito sa context ng Holy War, sasabihin po natin na ginawa ni Esther at saka ni Mordecai, very vindictive at irrational. Parang naghihiganti na lang talaga ang gusto nilang gawin dyan. Pero hindi. Bilang leader ng mga Hudyo, kinumpleto lamang ni Queen Esther at saka ni Mordecai yung hindi nagawa ni King Saul. Gusto ko makita po ninyo yung connection na yon. That's why this is holy war. Valid po yung ginawa ng mga Hudyo na patayin o imasaker ang lahat ng anak ni Haman at ang lahat ng mga gustong pumatay sa kanila, because this is God executing His justice and punishment against the Amalekites of this time. This is holy war. Okay? So magkakaroon lang ng sense yung nangyari sa Book of Esther kung alam natin yung holy war. At kung alam natin kung anong purpose ng holy war na ito. This is unfinished business. Tinapos lang ni Queen Esther, tinapos lang din ni Mordecai ng mga Benjamites. Yung hindi nagawa ng ninuno nila na si King Saul. By executing all of the Amalekites. Sino na lang yung natitirang Amalekite dito? Si Haman at yung lahat ng anak niyang lalaki, 10. Kumbaga, binura sa ibabaw ng mundo ni Mordecai at ni Esther ang lahi ng mga Amalekites. Wala nang Amalekites. Kasi lahat ng anak ni Haman pinatay eh. Binure sa ibabaw ng lupa. So this is holy war. Secondly, siguro magpapatibay pa dun sa ating understanding ng holy war, plunder refused. Another pertinent information na maingat na isinama ng author dito po para ibigay yung context ng holy war ay yung paulit-ulit na sinabi na hindi ginawa ng mga Hudyo sa panahon ng kanilang pakikipaglaban. 3 beses pinaulit-ulit. Verse 10, verse 15, verse 16. Anong sabi diyan? Ngunit hindi nila ginalaw ang mga samsam.
Bakit pa ulit-ulit na sinabi yan ng author? Ngunit hindi nila ginalaw ang mga samsam. This is very significant. No? Sa iba parang okay lang siguro. Inulit lang, nirepeat lang nila no, to give emphasis. Pero ako ang naniniwala na this is more than an emphasis. There's something that the author wants us to understand here. Tandaan natin, bakit nabigo sa misyon niya si Saul doon sa 1 Samuel 15 against the Amalekites? Hindi lang dahil hindi niya pinatay o hindi lang dahil binuhay niya si King Agag, kundi dahil sinamsam niya yung lahat ng mga magagandang hayop sa kaharian ni Haring Agag. Di ba, ni-rationalize pa nga ni Saul, ang sabi niya kay Samuel, kaya ako kinuha lahat yung mga matatabang hayop na to kasi yahandog ko sa Panginoon. Pero ang utos ng Panginoon sa kanya, malinaw. Wala kang ititirang buhay sa mga Amalekita, lalaki, babae, bata, matanda, pati hayop. Balikan niyo yung 1 Samuel 15, pag-uwi ninyo mamaya. Malinaw ang utos ni Yahweh, sabi niya, wala kayong ititirang buhay sa mga Amalekita. Pero ang ginawa ni Saul, na-tempt siya. Sinamsam niya yung lahat ng mga magagandang hayop, matatabang tupa, matatabang baka. Dahilan niya na lang yun na i-offer niya sa Panginoon, of course. Kaya niya ginawa yun kasi na-tempt siya. Meron siyang pakinabang doon. No? Maaring gawin niyang pera yan, maaring gawin niyang pagkain yan, and so on and so forth. Ano man ang intensyon natin, kahit gaano kaganda, pero kung sasalungat sa gusto ng Panginoon, kasalanan pa rin. Ulitin ko. Kahit anong gusto mo, kahit anong gusto ko, kahit gaano kaganda ang intensyon mo, pero kung salungat sa sinasabi ng Panginoon, kasalanan pa rin yan, kapatid. Hindi natin pwedeng salungatin kung ano yung sinabi at iniutos ng Diyos. Hindi natin pwedeng i-rationalize. Kasi ganito naman ang magiging resulta pag ginawa ko ito siguro, pag ginawa ko yan, susuwayin ko nga ang Panginoon, pero meron naman akong pwedeng ibalik sa Kanya. Pwede akong may sacrifice, may i-offer sa Kanya. Siguro naman, okay na sa Panginoon yun. Hindi po natin pwedeng suhulan ng Panginoon. Akala ni Saul, kaya niyang gawin yun. Anong sabi ni Samuel sa kanya? Doon po sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, to obey is better than sacrifice. Yun yung context ng saying na yun. To obey is better than sacrifice. Marami kasi sa panahon natin yun, kahit Christian, parang si Saul sinusuhulan ng Diyos. Panginoon, okay na to, tanggapin mo na maganda naman. Okay naman, beneficial. Marami naman siguro makikinabang sa church pag ginawa ko to, Panginoon. That's a temptation. Ngayon yung ginawa ni Saul. At dito po sa story natin, ganyan naman ang iniwasan ng mga Hudyo. Iniwasan nila yung temptation by refusing to take the plunder. Kita nyo? Kaya very significant po yun. I believe that this time the Jews intentionally avoided taking the plunder. Bakit? Sapagkat alam nila na pag kinuha nila ang samsam, matutukso sila na suwayin ang Diyos. Baka pagka natukso sila sa samsam, hindi nila patayin yung mga kaaway na gustong manakit sa kanila. Pero dito, dahil sinunod ng mga Hudyo ang gusto ng Panginoon, tinanggihan nila yung samsam, inubos nila yung kanilang kaaway. Destroying the remaining Amalekites and the other enemies of the Jews was their priority. Tandaan natin mga kapatid, ang priority natin to obey the Lord. To follow His will. Hindi mo pwedeng bayaran ng Panginoon. Alam niyo kung anong naging epekto kay Saul? Doon sa ginawa niya na pagsuhol sa Panginoon, dahil sinuway niya yung gusto ng Panginoon, ni-reject siya as King of Israel. At alam natin doon sa story, pinalitan siya ng Diyos, pinalit sa kanya si King David. Just because Saul disobeyed the Lord.
Siya yung nag-define kung ano yung mabuti. Siya yung nag-define kung ano yung pleasing sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi. Ako magsasabi kung anong pleasing sa akin. Ako magsasabi kung anong gusto ko. Ako magsasabi kung ano yung good. Hindi tayo. So we should not fall into that temptation. And this story proves to us that there are times that God allows us to win and allows us to be delivered through battle. Minsan may mga digmaan tayong pinagdadaanan. At doon kumikilos ang Panginoon para ipagtagumpay tayo o iligtas tayo. Pero hindi magbabago na kung ano man yung pamamaraan na gusto ng Diyos para i-deliver tayo, it is because of His immutable wisdom and will. Hindi nagkakamali ang Diyos. Siguro sa mata ng ibang mga tao, napakasama ng mga ginawa ng mga Hudyo ng time na yun. Minasaker yung mga kaaway nila. Parang unfair naman yan. Pero sa mata ng Diyos, hindi mali yan. Sa mata ng Diyos, yan ang paraan niya to execute His justice. Yan ang paraan niya to execute His will. At walang sino mang tao ang pwedeng kumestyon sa Kanya. At ako'y naniniwala that there will be a time for another and final holy war. Itong holy war na ito, hindi na pwedeng ulitin ngayon, pero darating yung panahon na mayroon pang final holy war. Alam niyo kung kailan yun? Pag bumalik si Jesus. Hindi na po mga Hudyo ang magiging champion ng holy war na ito, kundi the Son of God mismo. Pagdating ni Jesus sa last judgment, God will launch His final attack against the enemy. And on that final judgment, on that final day, on that final holy war, God will eliminate all that is evil. Sabi po sa Biblia, wawakasan ng Diyos ang kasamaan. Diba? Sabi dun sa Revelation, darating ang Panginoon sakay ng puting kabayo bilang isang mandirigma at pupuksayin niya ang lahat ng kanyang kaaway. That's holy war. Pero hindi na po isang Hudyo, hindi na isang Israelita. Ang mangunguna ng holy war na yun, yun mismong anak ng Diyos. At hindi na lang po mga Amalekites o mga Babylonians o Persians, kung sino man yan, ang kaaway ng Diyos, lahat na ng tao na lumalaban sa Diyos, pupuksain niya. Ngayon ang tanong ko sa inyo, when that final holy war happens, kung saan pupuksain ng Diyos ang lahat ng kanyang kaaway, nasaan kang panig? Doon ka ba sa panig na ipagtatanggol ng Diyos? O doon ka sa panig na pupuksain ng Diyos? Sana doon ka sa panig na ipagtatanggol at i-deliver ng Diyos. Hindi doon sa pupuksain. Kasi sa panahon na yan, wala nang second chance. Pagka inilunsad ng Diyos yung kanyang final holy war, wala po talagang matitira sa lahat ng kaaway ng Diyos. Lahat ng kaaway ng Diyos tatapon niya sa impyerno. At dyan mangyayari yung sasabihin ng marami, di ba Christian ako, Panginoon? Di ba member ako ng Evangelical or Reformed Baptist Church na ito, Panginoon? Di ba deacon pa nga ako? Pastor pa nga ako? Sabihin ng Panginoon, di kita kilala. Lumayas ka. Gumagawa ng masama. Diyan, marami itatapon ng Panginoon na nag-aakalang Christian sila. Kasi sa panahon na yan, ang Panginoon lang ang mag-expose ng reality ng heart ng tao. And He will not make any mistake. Bago dumating yung araw na yon, napili mo na pumanig sa Diyos. Dahil kung hindi ka papanig sa Diyos, pupuksain ka niya. Pero kung papanig ka sa Kanya, ililigtas ka niya. Magpasawalang hanggan. Manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami na napakagandang reminder ng story na ito. Bagamat for some, this is an ancient story. Hindi na relevant sa panahon namin yan. Pero ang totoo, makatotohanan pa rin ito sa amin. Especially kung idudugtong po namin ito sa kwento ng gospel. Salamat po, Diyos, sapagkat meron pa rin po nakabantang final holy war. Pero dahil patient kayo, you're giving people time to repent. Dahil pag dumating po yung araw na yon, wala na pong second chance. At wala na pong makatakas. Pupuksayin nyo talagang lahat ng inyong kaaway by
throwing them all to hell. Pero ngayon, habang nagpapasensya kayo, nangangaral ng ebanghelyo ang iglesia sa buong mundo, at nag-aalok ng kapatawaran sa mga makasalanan. Sana po yung mga hindi pa Christian dito, makita nila na mayroon pa ring banta ng holy war against them, pero God is offering them salvation, deliverance. Pwedeng baliktarin ng Diyos ang kanilang sitwasyon. Ngayon kaaway sila, pwede sila maging kakampi. Ngayon ay kinamumuhian sila, pwede sila maging anak. At yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya po, magligtas kayo ng marami pa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.